Hello guys! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. At sa video nga na ito ay recently lang nag-renew tayo ng ating motorcycle registration. So ituturo ko sa inyo guys kung ano yung mga steps and mga requirements at kung magkano yung total na magagastos nyo sa pagpaparenew ng inyong motorsiklo. So anong pang hinihintay nyo? Subscribe na. Ayun nga, dahil nag-renew nga tayo ng ating motorcycle registration last April. Yun nga, sasabihin ko lang sa inyo yung mga list of requirements at kung ano yung process and yung total fees na babayaran mo sa pagre-renew ngayong 2025. So, ang mga kailangan sa pagre-renew ng inyong motorsiklo ngayong 2025, number 1 is yung insurance or yung CPTL. Pangalawang requirements naman guys ay yung TIN ID or yung TIN number nyo. And pangatlo naman guys ay yung syempre yung photocopy ng original na certificate of registration and yung previous na official receipt ng motor nyo. So kailangan nyong ipa-photocopy yung mga original na yan and then kasama yan sa isasubmit nyo sa LTO. Pang-apat naman na requirements na kailangan nyo guys ay yung orig copy ng CEC or yung Certificate of Emission Compliance. So makukuha nyo yan guys pag nagpa-emission testing na kayo sa mga accredited na LTO na emission testing center. Kadalasan yan guys, nasa mga tabi lang yan ng LTO branch. Ang lastly naman guys or yung panglima na requirements na kailangan nyo is yung MVIR forms or yung Motor Vehicle Inspection na report. And yan mismo naman guys is makukuha nyo yan sa mismong LTO. And guys, nabigay ko na ngayon 5 na list of requirements na kailangan nyo munang i-secure bago kayo mag-renew. So dito na ngayon tayo sa pagpa-process or yung mga proseso na gagawin nyo sa pagre-renew ng inyong motorsiklo. Ang unang step na ginawa ko sa pagkuha ng mga requirements na yan ay pumunta ako sa pinakamalapit na M. Luwilier dito sa lugar namin para mag-apply ng motorcycle insurance. Ayun nga, nagkakalaga siya guys ng 296 pesos. And alam ko, flat rate naman yan kahit saang lugar kayo. Basta M. Luwilier yung pag-apply nyo. So iba rin guys yung presyo ng mga sasakyan dyan. Pero dahil nga motor lang naman yung na-renew natin or yung i-registro natin, ay 296 pesos na yan lahat-lahat na yan guys. And ayun nga, valid siya for 1 year kung kailan kayo mismo nag-apply. Dun din yung araw na for the next year na mag-expire yung insurance nyo. Or kung wala namang M. Luwilier na malapit sa inyo ay pwede naman kayong kumuha sa iba ng insurance. Pero dahil dito nga mas mura yung insurance ng motorsiklo sa M. Luwilier kaya dun ako kumuha ng insurance. Pangalawang step naman guys ay dumiretso na agad ako sa pinakamalapit na emission testing center. Yung pag-apply ko pala ng renewal ng registration ng aking motor ay dyan sa may LTO na Baliches. And sa mga katabi ng mga LTO branches na guys ay may accredited naman na sila dyan na mga emission testing center. So dun ako nag-emission and yan, binigay lang or hiningi lang yung copy ng ORCR natin and then binigay ko doon and ID. And after nga nyan ay nagbayad na nga ako ng 550 pesos para sa motorsiklo, so sa MC na pagpapa-emission. So iba rin guys yung presyo ng mga 4 wheels. Napaka-smooth naman nung process nyan and mabilis lang naman, mag-aantay lang kayo. Then after nyan tatawagin kayo pag kayo na yung isasalang sa emission. And after nun magpi-picture taking lang and okay na, goods na yung emission testing natin dyan, nakuha na natin siya. Make sure lang guys na itabi nyo or i-keep nyo yung original copy na yan ng emission testing or yung CEC na yan kasi yun mismo yung kailangan nyong ipasa sa renewal ng registration sa loob ng LTO. Since kompleto na yung insurance natin and yung emission testing natin and dumiretso na agad tayo nyan sa LTO na branch na pag-apply nga natin ng renewal. Pagkapasok nyo doon, i-greet agad kayo ng mga personnel nila doon and tatanungin nila kung magpapa-insurance ka ba or magpapa-emission or magpapa-inspection ka na ng motor. So ayun nga, kasi meron din sa mga LTO sa loob mismo ng branch nila na mga insurance and then yung emission testing. So yan din yung mga choices nyo. Kung gusto nyo dire-diretso lang kayo, same process lang naman din yung gagawin nyo. Ibibigay nyo doon sa personnel nila na magpapa-stencil na lang kayo or magpapa-MVIR or yung vehicle inspection report. So bibigyan kayo ng form and then bibigay nyo yan doon sa personnel nila na mag-stencil or mag-check nung mga busina nyo nung mismong motor nyo. Busina, signal lights, brake lights, headlights, yung mga lights nyo and then yung busina. So after nga nun, check nila yon, stencilin nila yung motor nyo, yung chassis number, engine number. Guys, meron na tayong insurance, CPTL. Meron na rin tayong emission testing, MVIR form, and lahat yun kompleto na. So, pumasok na ako dun sa mismong
LTO registration office nila. Sa mga guard doon, tatanong nila anong gagawin nyo dito, sir. Papakita mo lang na magpaparin nyo na po and kompleto na po yung requirements ko. Papasa ka nila dun sa officer na mag-check ng mga requirements kung kompleto na ba talaga yung mga requirements mo. And pagkatapos nun, papupunta na ka sa loob para mag-antay sa window. Maraming window doon, guys. And after nun, pag tinawag yung pangalan nyo, ipapasa nyo yung form na mahawak nyo, lahat ng requirements nyo. And mga 5 to 10 minutes after mong ipasa yung mga requirements mo doon, tatawagin ka na sa cashier. And kasabay nga rin nun, guys, sa pagbabayad nyo sa cashier, ay bibigay na rin sa inyo ng cashier yung official receipt. So, ayan yun, guys, kung makikita nyo sa screen. Nagbayad tayo dyan ng 259 pesos para sa LTO registration fee. And ganun nga lang yung pag-renew ngayong 2025. So, napakabilis lang, napaka-smooth lang ng mga process. And basta kompleto ka sa requirements. And ang advice ko lang sa inyo, guys, is agahan nyo yung pagpunta or paglalakad ng mga requirements na yan para mas mabilis kayo matatapos. So, mga hindi naaabot ng sobrang tagal na oras yung pagkuha ngayon ng or yung pag-renew ngayon ng motorcycle renewal. Sa akin, sa case ko, umabot lang ako ng 1.5 oras. Goods na lahat. Basta kompleto ka, mabilis lang naman siya i-process. And sa total na nagastos natin, so, number 1 is yung insurance is 296 pesos. Yan, guys, magkakaiba-iba tayo dyan dahil ako nga kumuha ko sa M. Lawilier. So, mas mura sila, mas advice ko dun, guys, mas mabilis. 296 pesos dyan. And after nun, yung emission nito sa amin is 550 pesos. And pangatlo nga, guys, yung LTO registration fee na 259 pesos. So, ang total lahat nyan, guys, is 1,105 pesos. So, 1,105 pesos lahat ng nagastos ko sa pagre-renew ng aking motorsiklo ngayong 2025. So, last April yan, guys. And nga, guys, sana nabigyan ko kayo ng ideya ng mga kakailanganin ninyong requirements and pagpaprocess ng LTO renewal ng inyong mga motorsiklo ngayong 2025. At kung nagustuhan nyo, guys, itong video na to, huwag nyo kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At kung gusto nyo, guys, pwede nyo rin panoorin yung mga previous video natin dyan tungkol sa pag-change ownership ng inyong mga motorsiklo or 4 wheels. So, andyan din, guys, panoorin nyo. Thank you for the support, guys, and see you on our next video.